Magandang araw, kami ang pangpitong grupo at ang aming paksa ay paglitaw ng imperyalismong Hapones sa ika-20 siglo. Tuklasin natin kung paano pinalawak ng Japan ang kanilang kapangyarihan sa Asya. Sukat kaalaman at kasanayan. Ito ay isa lamang sa mga propaganda ng Japan noong panahon ng kanilang imperyalismo. Ang propaganda ay isang uri ng komunikasyon na gamit sa pagsusulong ng partikular na agenda o pananaw. Inilalarawan dito ang sitwasyon sa Greater East Asia kung saan tila kaisa ng Japan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa kanilang hangad sa pag-iisa. Mahalagang maunawaan na ang propagandang ito ay gawa ng mga Hapones at ipinakalat sa buong daigdig. Angkat kaalaman at kasanayan. Noong 1854, napilitang buksan ng Japan ang kanilang daungan sa Estados Unidos sa pamamagitan ng kasunduan sa Kanagawa. Dahil dito, nagsimula ang pakikipagkalakalan at impluwensya ng kanluran sa Japan. Ang pagbubukas na ito ay nagdulot ng mabilis na pag-unlad at naging daan sa imperyalismong Hapon at sa pandaigdigang ambisyon ng bansa. Angkat mga dahilan ng imperyalismong Hapones. Ang imperyalismo ng Japan ay bunsod ng kombinasyon ng politikal, ekonomiko, sosyal at estratehikong mga salik. Kabilang dito ang mabilis na industrialisasyon, simula ng Meiji Restoration. Noong 1868, nagmodernisa ang Japan, ngunit napanitili ang feudalismo. Zaibatsu, pag-usbong ng mga Zaibatsu o Mitsubishi, mga makapangyarihang oligarkiya na nagmamay-ari ng malalaking industriya at bangko. Pangangailangan sa likas na yaman, dahil limitado ang sariling yaman, naghangad ang Japan na kontrolin ang ibang teritoryo para sa hilaw na materyales. Estadista ng bansa. Ang pangkat na ito ay naniniwalang higit na malaki ang kikitain ng industriya at Japan sakaling makapagluwas ng mga produkto sa dayuhang bansa. Determinadong mapalakas ang Japan, binuwag ng naging makapangyarihang pangkat na ito ang sistemang feudal at napaunlad ang industriya ng bansa sa loob ng isang henerasyon. Ang pag-unlad na ito ay lumikha ng pangangailangan ng hilaw na materyales tulad ng langis, carbon, goma at bakal. Sa pagkakataong ito, napagtanto ng mga Hapones ang pangangailangan ng dayuhang bansa na mapagluluwasan ng kanilang produkto habang isinasaayos ang estadong bureaucratic na nakasentro sa emperador. Angkat kaalaman at kasanayan, militarisasyon at seguridad ng Japan. Ang pangunahing layunin ng Japan ang seguridad kaya nagpursigi silang mapawalang bisa ang di makatarungang kasunduan sa Kanagawa. Upang magawa ito, pinalakas nila ang kanilang militar sa pamamagitan ng Misyong Iwakura. Ito ang pag-aral at pagtulad sa hukbong militar ng France at Germany. Pag-aalala sa Korea. Ito ang pagmamasid sa mga pangyayari sa Korea bilang bahagi ng estratehikong seguridad. Para sa Japan, ang Korea ay hindi dapat maging kolonya ng iba dahil ito ay banta sa seguridad. Malapit ang Korea kaya peligroso kung kontrolado ng ibang bansa. Ito ay daan sa kapangyarihan. Ito ay hakbang para maging pandaigdigang kapangyarihan. Ideolohiya. Ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay nagbigay ng katiwiran sa pananakop gamit ang idea ng Asya para sa mga Asyano. Dahil sa paglaki ng populasyon, kulang ang lupa at likas na yaman para suportahan ang lahat. Kailangan ng resources. Kailangan ng Japan ng mapagkukunan para sa ekonomiya at populasyon. Ang solusyon nito ay sakupin ng Timog Silangang Asya. Palitan ang China bilang supplier ng agrikultura. Padala ng mga Hapones. Magpapalago sa agrikultura sa rehiyon. Ang di makatarungang kasunduan at rasismo ng kanluran ang nagtulak sa Japan na maghangad ng kapangyarihan. Gamit ang idea Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, ginamit nila ang retorikang pagpapalaya sa Asya para sakupin ang Timog Silangang Asya.
Habang tinutulan ang pagtanggi ng kanluran sa kanilang ambisyon, layunin ng Japan ang kalayaan, respeto at pagkilala bilang pantay na kapangyarihan sa mundo. Pamamatakaran ng Hapon sa Timog Silangang Asya noong World War II. Itinatag ng Japan ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere bilang panakip sa tunay nitong layunin, ang pagkontrol sa likas na yaman at estratehikong lokasyon ng Timog Silangang Asya, bagaman ipinapropaganda ang pagkakaisa ng mga Asyano. Ang pangunahing motibo, pagsasamantalahan ang rehiyon para sa digmaan. Halimbawa, sa Vietnam o Indochina noong 1940. Matapos sumuko ang France sa Germany, hiniling ng Japan na maglagay ng 30,000 hukbo sa Tonkin para pigilang ang supply ng Allies sa China. Sa ilalim na Gobernador de Cox, pinayagan ni French Colonial Administration ang Hapon na gumamit ng paliparan at daungan. Naging base ito ng Japan para sa mga operasyong militar sa Timog Silangang Asya. Lalim ng tensyon. Mula 1940 hanggang Disyembre 1941, tensyonado ang US at Japan dahil sa pag-okupa ng Japan sa Indochina at pakikipag-alyansa sa Axis. Trade embargo. Bilang tugon, nagpatupad si Roosevelt ng trade embargo sa bakal, langis at iba pang materyales. Reaksyon militarista. Tutol ang militarista Hapones sa aksyon na ito at nagdais na ituloy ang pananalakay. Pagsusuri ng kontekstong historikal, talk and share. Sa kabila na sa mga loob ito, sinubukan din namang ayusin na magkabilang pangkat ang kanilang hindi makakapag-unawaan, ngunit malinaw ang bagay na ito ay naging imposible na noong mga huling araw ng Nobyembre. At habang nakikipagnegosasyon ang Japan sa Estados Unidos hanggang sa araw ng pag-atake sa Pearl Harbor, ang pamahalaan ni Punong Ministro Tojo Hideki nagpa siya ng pakikipagdigma. Ang utos sa pananalakay ng Japan ay naganap noong November 5, 1941. Ang pag-atake ng Japan, una sa kanilang plano ang pagwasak sa Toyota ng Estados Unidos na naglalaman ng mga himpapawid na sasakyan at matapos ito ay ang pagsalakay sa bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. Ang pag-atake ng USS West Virginia BB-48 kaliwa at USS Arizona BB-39 kanan. Ay bigla ang pag-atake ng Japan sa hukbong pandagat ng Estados Unidos sa Pearl Harbor. Pulo ng Oahu, Hawaii ay naganap noong Disyembre 7, 1941. Ang pag-atake ito ay sinundan ng pag-atake ng mga base militar ng Estados Unidos at Britain sa Pilipinas, Guam, Midway Island, Wake Island, Malay, at Hong Kong. Ito ang nagtakda sa pagpasok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pag-atake ito ay ang pagtindi ng lumalalang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Ang mga Hapones sa Pilipinas. Ang pananakop ng Japan sa Pilipinas ay naganap ng ilang oras matapos ang pananalaki nito sa Pearl Harbor noong Disyembre 8, 1941. Bago pa man makapaghanda ang mga Amerikano sa pakikipaglaban para sa mga Hapones, mahalaga ang paalis nila ang mga hukbong Amerikano sa Pilipinas upang walang makakahadlang sa kanilang balak na sakutin ang yamang likas na langis sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Karating ng Maynila na ideklara ang Open City ni General Douglas MacArthur noong taong 1941. Sa pagkakataong ito, ang Maynila ay idineklara ni General Douglas MacArthur bilang Open City sa payo ni Pangulong Quezon upang maiwasan ang pagkasira nito. Samantala, ang pamahalaang Commonwealth naman ay lumikas patungong Corregidor bago tumuloy sa Australia at pagkatapos ay sa Estados Unidos. Sa puntong ito, iniwan ni Pagsusuri ng kontekstong historical, talk and share. General Douglas MacArthur, Field Marshal ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang kanyang mga tauhan sa koridor noong Marso 11, 1974 at 2 at naglakbay patungong Australia. Samantala, ang tinatayang 76,000 na gutom at may karamdamang hukbong Amerikano at Pilipino na nagdepensa sa Bataan ay sumuko naman sa mga Hapones noong Abril 1942 na nasundan ng kakilakilabot na Death March kung saan namatay o napatay ang may 7,000 hanggang 10,000 sundalo. Ang Pilipinas ay inukupa ng mga Hapones sa loob na 3 taon, simula sa 1900
hanggang sa 1945 para sa mga Hapones. Estratehiko ang lokasyon ng Pilipinas para sa kanilang pagpapalawak. Ang mga likas ng bansa at kawalan ni General Douglas MacArthur sa hukbong panghimpapawid sa silangan ay magpapadali sa kanilang pagpapalawak na walang ikinatatakot na atakeng panghimpapawid. Pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas. Bago umalis si Pangulong Manuel L. Quezon, tinalaga niya si George Vargas bilang pinuno ng Kalakalang, Maynila upang makipagkasunduan sa mga Hapones at maprotektahan ng mga mamamayan. Pagkatapos nito, nagtayo ang mga Hapones ng pamahalaang militar sa Pilipinas noong 1943. Isinagawa ang halalan para sa Preparatory Commission for Philippine Independence na bumuo ng bagong saligang batas. Ang kalibapi o kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas na pinamunuan ni Benigno Aquino Sr. ang tanging partidong pinayagan ng mga Hapones at ito ang nagpatibay sa saligang batas. Sa pamamagitan nito, pinalitan ng Independent Philippine Republic ang Executive Commission. Si Jose P. Laurel ang naging pangulo at ang pamahalaang ito ay tinawag na Japanese-sponsored o puppet government, nakilala bilang ikalawang republika ng Pilipinas. Kasabay nito, nagsasagawa ang mga Hapones ng propaganda na may slogan na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino upang makuha ang tiwala ng mga mamamayan.